Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 12, 2021 at bumawi ngayon si PSEI. So, nagkaroon po siya ng loss na negative 0.23%. Pero, net foreign buying pa rin naman tayo. Umabot tayo ng 2.77 million na net foreign buying. So, nag-close po yung index above 7K pa rin naman. 7,107.82. So, actually, bullish pa rin ako sa market kahit na in-expect ko na yung drawdown natin ngayon kasi nga kahapon, umakyat kasi tayo ng more than 3%. So, very unusual. Minsan, nagpo-pullback po yung ating market. Pero strong siya kasi nag-stay siya. Halos malapit lang din po doon sa ating closing. So, optimistic pa rin guys yung ating market kasi nga, kung nakita mo naman yung mga news na lumalabas, mamaya meron tayong ipapakita is mukhang papunta sa mas maluwag na conditions po yung Metro Manila with regards po sa ating mga negosyo, curfew hours. So meron na tayong nabasa ninyo sa kanya. Tapos yung COVID cases natin is yun nga, nasa below 10K pa rin siya. So nag-spike siya ng isang araw. Pero ngayon is below 10K, 8,000, more than 8,000 cases yung nakita ko naman sa kanya kanina. Kaya tingin ko, bullish pa rin po yung market natin. So, tapos yun nga, marami ng usapan with regards sa election na coming up. So, tingin ko, magtutuloy yung market. Kahit na magkaroon siya ng pullback later on, bullish pa rin po yung perception natin. So, ganun din naman yung pinapakita ng ating mga technical charts naman sa kanya. Okay? So, pag-usapan po natin, yung mga trending natin is yung magkapatid o ano ba to? Magkapamilya itong si SEC at saka si DMC kasi sabay ba naman mag-declare ng pagkataas-taas na na dividendo. So si DMC na compute ko kanina more than 6%. Itong si SEC malaki din po yung binibigay na dividendo. Kaya ganon, na price in na po yung dividendo natin kanina. Lakas po ng kanilang galawan. Ayan, si Asen, so green pa rin naman yung candle. Si Wilcon, ayaw pa rin tumigil yung malakas pa rin guys yung net foreign selling. So careful na lang muna. Kahit blue chip si Wilcon, syempre, pabagsak kasi yung price action. So antay natin humupa yung pagka-negative naman sa kanya. Pero tingin ko later on, babawi din naman siya. Si Dito, ready na yung kanyang pwesto. So kulang na lang siguro sa volume. Converge, nagkaroon pa rin tayo ng profit taking. So nag-aabang ulit ako ng entry. Ayan. So hopefully makabangon na si Converge. Tapos itong si Monde, medyo malakas po ulit yung bearish engulfing. So lakas ng shakeout, pero parang totoo yung yung sell off niya kasi malakas po yung net foreign selling. So more than, hindi ako nagkakamali, more than 200 million. So medyo malaki din po yan. So tingnan po natin mamaya, and then pag-usapan po natin yung ating PSEI index man. So as usual guys, kung bako lang dito po sa ating trading channel, so wag mong kalimutan, yung ginagawa po natin dito sa ating review is personal study for educational purposes lamang. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold po ng mga stocks kasi sabi nga natin, ito nga personal study lang po siya. So kanya-kanya tayo na study ng mga stocks na gusto natin bilhin. Due diligence po tayo para kahit bumagsak yung price action, at least alam natin kung ano yung mga pinupuntahan natin na stocks. Kasi nga maganda or hindi maganda yung market natin, meron siyang risk kasi very liquid po siya. Nagbabago po yung price niya. Isang araw mataas, isang araw mababa. So ganun po talaga yung nature ng ating markets naman. Okay? And then, kung baka lang guys, dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel, so subscribe ka guys and i-check mo yung ating membership button dito sa kanya. Yung mga gusto po ng kasama, trading community, yung mga dinitrade natin ng stock, so sinasabi natin dito sa mga kasama natin, sabay-sabay tayo dito sa isang trading community. So meron tayong membership. So kung nag-join ka, i-message mo po ako so huwag mong kalimutan mag-message para maisama po kita sa ating trading community naman. Or sabi ko nga, kaya ako kayo pinagsusubscribe dito sa ating channel is para updated ka dito sa mga stocks na nilalagyan natin ng investing, especially yung mga trending stocks kasi araw-araw meron po tayong review. So inaalam po natin yung mga reasons bakit umakyat yung mga price action. Siyempre, dapat alam natin kung ano po yung nangyari dun sa ating mga stocks naman. And then, meron tayong mga company reviews. So kanina, nakita ko, approved na po yung yung initial public offering nitong si Medellines natin. So mamaya siguro baka pasadaan natin siya. And then si all day po natin, malapit na, di ba? October 15 to October 18 ba yung ating initial na offer date. So wala pa akong buying power, so nag-iipon pa ako sa kanya. Profit or losses sa stock market, so mga sample trades po ito. So tingin ko guys, magagamit niyo to, especially ngayon
meron pagka-bull run yung ating market. So, classic kasi yung mga samples na nilagay natin dito. So, lahat ng trade natin dyan, naka-base nung paakyat po yung ating markets naman. So, kaya natin siya nilagay dyan as a textbook. Yun nga, actual na trading. So, meron tayong mga basic indicators. So, yung mga nag-aral po about sa technical chart. So, kailangan po natin to, especially kung gusto maging trader sa stock market. Kasi nga, yung mga indicators, sila po yung nagsasabi kung ano yung mga possible na pwedeng putahan. Guide lang naman siya dito sa ating charting. And then, yung ating fundamentals, maganda or hindi yung ating stock market, yung galaw niya, siyempre, kailangan pa rin may risk ka. Baka kasi naka-all-in ka sa isang stock, siyempre, pag meron siyang konting negative news, magsha-shake out siya, di ba? So, kagaya ng kahit mga fundamental stocks natin, di ba? Si Wilcon, maganda naman siya, pero ang lakas ng buhos niya ngayon, di ba? So, ganun din si Converge. After magkaroon ng scare sa kanyang lock-up period, tignan mo naman yung ginawa nila, binuhusan na binuhusan. So, meron pa ring risk kahit anong stock po yung papasukin natin. Kaya dapat handa po tayo sa kanila. And then, sabi ko sa inyo guys, follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader ng crypto ko. Kasi nga, napunta na siya sa mga play to earn games. Ayan. So, meron tayong mga reviews dito. Kung medyo naka-curious ka, i-check mo po yan. Hindi mo na tayo nagre-review ng cryptocurrency charts. Meron tayo dati. So, yun yung ginagawa natin. Ang dami tayong trades dati last time. Pero yun nga, ito kasi yung demand na, na nakita natin. So, dito tayo nag-focus ng mga reviews. So, check mo na lang po yan. Baka meron ka makitang ideas dyan. So, ano din to parang investing type din siya. Yun nga lang, mas malaki yung risk dito kasi mga startup tong mga to so hindi pa natin kilala kung magtutuloy sila or hindi. So follow mo din ako guys dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So ganun din. Ang dami ko na post kanina na sisibag ng mga kasama kong gumagawa ng news. So meron tayong article about sa closing natin kanina. Meron tayong article about kay Manila Waters and then kay ICT naman natin. Pero si ICT medyo malakas yung yung correction. Si Manila Waters, so tuloy-tuloy pa rin yung angat niya pero parang overextended na yung kanyang yung price action. So follow mo din ako guys dito sa ating Palabi Trader na Facebook page. So ganun din po mga information about sa stock market, yung mga nilalagay natin dyan. Or kung gusto mo, yung mga news na nandyan is nandito sa news section, market news po ng ating Budagipig na website. So ito lang yung pinaka-homepage. Sabi nga sa inyo, ginawa ko naman to para doon sa mga gustong magbasa about sa stock market. Pero yung mga basic, yan, pinupuno ko pa siya. So mga basic pa lang yung nalagay ko sa kanya. And then dito sa bandang baba, nandito yung mga latest na news naman natin sa kanya. Okay? So yun po yung ating mga plugging sa kanya. So, tingin tayo dito sa ating Twitter. So, follow mo din ako dito guys para updated ka. So, yung mga na-retweet natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya bullish pa rin ako sa market kahit meron tayong in-expect ng mga pullbacks coming. Yung COVID cases kasi natin medyo na-sustain na, di ba? So, medyo mababa. Ngayon, makita mo yung ating cases ngayon, 8,615. Pero wag pa rin tayong pakumpiyansa, di ba? Kahit bumababa yung COVID cases, especially yung mga wala pang vaccinated, hindi pa vaccinated, ingat po kayo kasi pinupuntahan niya talaga yung mga hindi pa vaccinated. So dito sa Malaysia, ganyan na rin, more than 7,000 cases per day after nag-peak naman ng 20,000, more than 20,000 cases per day. So DMC 9.14%, the board approved the 6.37 billion special cash dividends at 0.48 per share. So yun nga, sinasabi sa inyo kanina na more than 6% na dividends nitong CDMC is naka-base naman doon sa previous day na na price natin. So ang ganda, di ba? So talagang out of the blue. So kaya ganyan po, tumutuloy po yung price action ni DMC at saka ni SEC natin. Ayan. So nagpaparamdam si Green Energy. Green Energy secures SEC NAD on capital hike to 5 billion. Ayan, so mukhang magbebenta ng shares itong si Green Energy natin. So tingnan po natin paano niya gagawin. Tapos ito yung isang good news. Sabi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Chairman of Metro Manila Council, announced that the unified curfew hours from 12 midnight to 4 a.m. will be imposed in the National Capital Region, which is, sabi nila, shorten curfew hours. So, very good po yan. So, ibig sabihin, mas maraming time yung mga business natin na mag-open naman siya. Ayan. So, SEC Green Lights, Medellines IPO, Santa Lucia FOO. Ayan. So, meron tayong mga article dito. So, siguro vlog natin over the weekends. Pag-aralan po natin itong mga to ulit. Si Medellines, meron na tayong vlog sa kanya dito sa Facebook
rather YouTube natin. Ito, Medilines IPO, kung gusto makita yung pinaka ano po niya, details po ng kanyang IPO. Ayan. SEC okays up to 2 billion IPO of medical equipment distributor Medilines. Ayan. So 2 billion lang yan, guys. So magaan. Pero syempre depende sa demand, di ba? So si All Day natin is 6 billion yung IPO, di ba? Pero syempre, alam mo 'yon, grocery kasi siguro mas malakas yung demand niya. Pero ito naman sinasabi si Medilines kasi yung may equipment niya, 'di ba, COVID tayo ngayon prone. So in demand din naman yung kanyang mga product line. So tingnan po natin to, 2 billion lang. So sobrang gaan nitong si Medilines. Ayan, so ito yung natin, pinakasama rin ng article natin kanina. So i-check mo na lang, guys, makita mo po yung pinaka-reason, which is yun din naman yung nakita natin, yung curfew hours natin plus yung pagbaba po ng ating COVID cases. So Synergy Grid and Development Philippines is yun nga, meron siyang follow-on public offering. Ayan, so may siya, FOO. Ayan, so tingnan po natin din yan. 8 train coaches for the LRT1 Cavite Extension. PPP project arrive in Manila Harbor Center, Port Services, Port of Manila. Ayan, so good yan. Para sa mga business niya, kasi sino ba may-ari nito? Si San Miguel ba o si MPI natin? BSP affirms commitment to sustainable finance bid. Ayan, so kaya pala maganda yung mga banks natin. DMCI, record high dividends for 2021. Manila Water, 52 weeks high. ACEN, ayan, 52 weeks high na naman pala si ACEN. Tapos, pump prices are on the rise as oil firms implement for the 7th consecutive week another round of price adjustment. Ayan. So normal naman yan, guys, kasi nag-open na yung economy, malakas po yung demand sa mga oil natin. Ayan. So mukhang magandang business ngayon ang gasolinahan. Ayan. So green energy, tapos na tayo dyan. Petron completes yan ba to? 18 billion fixed rate bond sale. Ayan, so meron siyang mangungutang siya. A-Rate says new assets to boost income by fourth quarter. Ayan, so kaya pala umarangkada na naman si A-Rate natin. FGen receives final tender offer report from KKR. Ayan, so kaya tanggal si FGen natin. Ayan. So nagkaroon siya ng pullback kanina. Si Green, so yan din yan. SEC 52 weeks high, DMC 52 weeks high, A-Rate sa Ali. The SEC has approved the company's plan for property for share swap transaction with Ali. Ayan, so ang ganda ng business nitong si Ali ngayon, at saka ni Rich po natin. Gaming property, KMC sa bills said the new tax on gaming operators may lead to slow recovery in the entire office sector. Ayan, mukhang mataas yata yung tax. AP, Singapore-based Nexit Energy signed a deal to supply clean energy for its Calabanga solar farm to SN Aboitiz Power for 10 years. Ayan, so lumalaki si AP. Picor has raised 18 billion for issuing fixed bonds. So yan din nakita natin. Shares of Philippine banks could outperform 2022 as the economy recovers and rebound in both stock valuations and earnings. Ayan, so hype na naman yung ating mga banks. Ayan, so hopefully makabawi na po sila. Bitcoin is increasingly embraced by those without access to formal banking system. Actually, si Bitcoin, tingin ko, guys, ito personal opinion ko, mag-stay na to si Bitcoin. So, kaya nga, nagbe-venture din tayo sa cryptocurrency. So, may hawak pa rin naman ako. Although, hindi na ako nagbablog about sa trading, meron pa rin naman po akong hawak na mga cryptocurrencies. Philinvest REIT obtains safety seal for most buildings. Ano pa ba to? Macro Asia, President steps down. Pero umakyat yung price action. A-REITs, nabasa natin yan. AAB, purchase of Union Bank of the Philippine shares. Ayan, so share buyback. SEC declares 7.4 billion in special cash dividends, reaches all-time high. Yan. So, ikaw ba naman mamigay ng 6%, 7% na dividendo, di ba? So, lilipad talaga yung stocks natin. Ayan. So, BHI. Ayan. So, guys, kung meron kayo BHI, i-check nyo po to kasi parang meron siyang, hindi ko alam kung matutuloy ba to or pinag-isipan pa yung suspension kasi may parang penalty yata itong si BHI. So, double check nyo po yung stocks na hawak nyo naman. So, galing kay 2Trade Asia. Ito yung share swap agreement ni Ali at saka ni A-REITs. CLI, ayan, so hindi daw natin napapansin, is also slated to start work on 14.4 hectares University Township, Manresa Town in CDO and the adjoining Xavier University. Pero kung titingnan mo, guys, ang daming project nitong si CLI, kaso nga lang,
hindi masyadong pansinin. Ayan. So, anyway, siguro yung galaw niya ngayon, may impact pa rin siguro yung dividendo. Kaya hindi pa rin masyadong umaakyat yung kanyang price action. Ayan, meron na naman siya. CLI, 9-month reservation sales, positive 13%. Ayan, so ang gaganda ng mga data po nitong si CLI natin. Sino pa ba? Picor, meron na discuss natin. Si Mac, ganun din. And then yung ating Manila Water na article naman sa kanya kanina umaga at saka yung ICT natin. Ayan, so yan po yung mga na-retweet natin for the day. So balikan mo na lang po. Follow mo ako dito guys para updated ka po sa kanya. And then guys, yung Patreon channel natin, yung mga nag-aaral about sa stock market, kung gusto niyo ng guide, konting guide dito sa ating market, baka po makatulong yung ating Patreon channel. So marami tayong kasama dito. So hindi ko lang nilalagay yung number pero marami po tayo. May kanya-kanyang trading community po yan. So, nilagyan ko siya ng mga levels. So, depende na lang kung ano po yung gusto mo na puntahan sa kanya. Ayan. So, pwede mong i-try. So, ano naman yan yung ano natin, yung cycle is 1 month lang naman siya. So, kung gusto mo is pwede mo siyang i-try. Especially during this time, kung medyo hirap ka pa rin, baka pwede nating tignan yung mga hawak mo and then ayusin po natin yung karga niya. So, baka makatulong po ako sa inyo. So, i-check mo na lang Open pa rin naman siya. So, i-close ko siya by Thursday this week po para makatutok ako sa mga kasama natin. And then, November na po ulit yung next na opening naman niya. Okay po. So, punta tayo dito sa ating favorite broker na si 2Trade Asia. So, October 12 ngayon. Bukas po guys, ilalabas natin yung ating video. Yung ating, in-interview tayo dun sa video na yun So, wait mo na lang po after nun, pwede ka na mag-apply sa kanya. Gamitin mo yung ating code. Bukas malalaman mo yung details. Pero yun nga, magkakaroon ka ng discount. So, dati kasi, or yung regular kasi natin, 25K, bago mo magamit yung ating trading platform. So, meron tayong discount doon na promo naman sa kanya. Okay? So, tingin tayo. So, meron tayong 2.7 million net foreign buying, which is good. Maganda po yan. Tapos, yung distribution natin, si Jollibee ang humila sa atin saka si JT Cap, pero binagsak po tayo nitong si Wilcon at saka ni Bloom. So biglang bumagsak itong si Bloom. Okay. So related to guys doon sa mga gaming tax. Kaya pala bumagsak itong si Bloom. 'Di ba? May nabasa tayo about doon sa tax ng mga gaming companies natin. So yan siguro most likely yan yung pinaka-catalyst niya. Naghanap din ako ng reason kasi biglang binagsak nung closing. Okay naman siya during the day naman. So meron siyang ininda na negative sentiment naman sa kanya. Si Wilcon is nagkakabuhusan pa rin. Malakas po yung net foreign selling natin sa kanya. Okay? So, meron tayong loss, negative 0.23%. Ang laki yung transaction, umabot siya ng 9.01 billion. 37% po yung foreign participation and then 63% naman sa local participation naman natin. Okay? So, yun po yung overall picture. So, mining po yung kumita kasi gawa nga po ni SEC naman natin. So, tingin tayo sa ating charting. Ayan. So, maganda pa rin naman yung chart natin, guys. Kahit medyo parang nauntog-untog yung, yung pinaka-index natin. So, kasi, mataas kasi yung kahapon, naggalaw natin. So, more than 3%. Very unusual yun. Kaya magpapahinga po yung ating index. Pero, overall picture, very good po siya kasi pataas pa rin. Ayan. So, hindi ko na naman nabago yung Lagi ko nakakalimutan yung indicator natin. Ayan. So, uptrend pa rin siya. So, ito yung pinaka-channel natin, flow natin. So, marami naman drawing. Kung hindi mo makita, tanggalin natin yung kasi bullish naman. So, siguro tanggalin natin yung ibang indicators. Ayan. So, yan po yung ating trading channel ng ating index, which is, kaya nga tingin ko, pinakamalakas na resistance natin later on is 7,289. So, medyo malayo pa naman. Kaya hindi ako kabado sa mga stocks na hawak ko kahit medyo, 'di ba? Okay nung umaga, 'di ba, nung trading natin ng ang tataas ng mga stocks natin. Tapos pagdating ng bago mag-closing, nagbebentahan ulit, so nagpa-profit taking ulit. Pero tingin ko naman hangga't uptrend yung channel natin is hindi tayo pa shake out. Naranasan na natin yan ng ilang beses. Konting patience during this time, especially merong maliit na bull run yung ating market. Hindi pa natin masabi kasi ang definition ng bull run is mula sa kanyang bottom, dapat more than 20% yung galaw natin. So saka natin masasabi na bull run na po yung ating index. Malapit na siya, di ba? Ilang percent na lang. Malapit na tayong lumabas sa 20% mula nung nag-bottom tayo last May naman. Ayan. So, hopefully, tuloy-tuloy po yung index. So, okay naman, di ba? Okay na yung
yung ating MACD formation is okay na po siya, and then nag-bounce naman yung RSI movement naman natin. So kung meron man shakeout, tingin ko hindi ganun kalaki, retest ulit tayo yung 7,000, pero kasi papunta tayo sa kung matuloy na alert level 3 sa Metro Manila, baka pwedeng gumalaw pa yung index natin. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. So syempre, dahil COVID cases natin is bumababa, yung 7-day average natin, baka bumaba pa to kasi di ba 8,000 yung ngayon, tapos October 11 8,000 ulit. Yung 7-day average natin bumababa din siya. So kahit yung makapal na blue line titignan mo, pabagsak po talaga yung COVID cases. So malaking tulong yung vaccinations. So pag hindi ka pa nakapagpa-vaccine, so tingnan mo guys, so malaking tulong po yan para hindi ka takot na na lumabas-labas, kasi hindi mo naman mapigilan. Minsan marami kang kailangan na gawin sa labas. So anyway, check mo na lang kung gusto mong magpabakuna. Pero malaking tulong po yan, especially kung nagtatrabaho kayo. Okay, tapos yung nakita natin, yung news, ito yung pinakamaganda na isa. I-shorten daw po yung curfew hours na na-impose sa National Capital Region. So mukhang ready na yung Manila para umangat or bumaba yung pagka-stricto doon naman. Baka pumunta tayo sa alert level 3. Yun din naman yung sinasabi po ng ating spokesperson na si Harry Roque. Yun naman yung napag-usapan natin kahapon, di ba? So okay po yan. Ayan. So dito sa ating world indices, so medyo mapula dito sa US market pala kagabi. So green tayo, di ba, ng opening. So ibig sabihin, mas malakas yung index natin. Ayan. So medyo mapula ngayon dito sa sa Europe. Tingnan mo dito, lakas ng bagsakan sa bandang Asia pala. So ibig sabihin, maganda yung nangyari sa atin kasi nag-stay siya kahit na nagkaroon tayo ng upsurge na more than 3% naman sa kanya. Okay? So yung cryptocurrencies natin, okay pa rin ba? Okay pa rin naman, 57, di ba? Kahapon ba 56k nung nag-uusap tayo. Pero ngayon parang pa-pullback sila. Ayan, so nag-drop si BNB. So pwedeng makabili. So anyway, tignan mo. So sabay-sabay yan na nagbabagsakan. Asan si Shiba? Shiba USD natin. Ayan, so 2.8, di ba? Lakas na ito, umabot ng 400% yung galaw naman niya. Ayan, so anyway, nagko-correct po sa sa cryptocurrency, pero normal naman 'yan. Kasi ang taas din naman ng galaw nila for the past few days naman natin. Okay pa, so yun po yung observation natin dito sa ating market. So balik tayo. Refresh natin siya. And then, tingnan po natin yung mga trending stocks natin. So, unahin po natin si SEC. So, alam mo na, yung pinaka-catalyst natin is yung ating dividendo naman sa kanya. So, pero kaya nga lang, tinitignan ko siya, mukhang malapit na rin Overextended na siya, 84%. Hindi ko na isave yata yung tama-tama to, di ba? Yung resistance na pinag-usapan natin nung isang araw. Hindi ko yata na isave yung chart. So, anyway, nandiyan yung price action. Taas natin ng konti yung expectation kasi parang bullish po yung makasama natin kay SEC. Hopefully malampasan po niya yung 29.58 naman. So alam mo na kung bakit siya umakyat. Ito ba yon? Ayan. So meron po siyang special declaration ng cash dividends, which is approved the declaration of cash dividend at 1.75 pesos per share. Kaya po nag-upsurge itong si SEC naman natin. The cash dividend will be sourced out from each unappropriated retained earnings for the interim periods as of September 30. So very good. Actually sa history guys, isa ito si SEC at saka si 'di ba si GMA7 natin. Doon sa mga stocks na malakas magbigay ng dividendo. So dati 'di ba, nagkaroon tayo ng vlog sa kanya. Dito yata si Erin to, namigay siya dito pala. Namigay din siya ng medyo mataas na dividendo. And then hindi na mapigilan yung pag-akyat po ng price action. So ito na lang gamitin mong guide. So very bullish pa rin po itong si SEC. Hopefully malampasan po natin yung 29.5 na resistance level. So watch out lang kasi nasa nasa overbought signal. So alam mo naman pag sobrang batak yung stock natin, kagaya ng kay Converge, di ba? Nagkakaroon po siya ng pullback. So tingnan mo na lang, pero malapit na nga kasi 86 na yung yung pinaka RSI level naman natin. So hopefully magtuloy pa siya para sa mga kasama natin. Pero ako manunod na lang muna ako kasi mukhang batak na. So binuhos na talaga kasi eto naman ang mangyari niyan, kung hindi man tumaas na yung price action niya, mag-stay na siya dito kasi na price in yung yung ating dividendo, and then saka lang siya magpo-pullback pagdating naman ng
pinaka-X date natin. So, kailan ba yung X date niya? Ang record date is October 25. So, mga October, 3 days before niyan eh. So, yung X date is most likely October 23 kung hindi siya tumapat sa, sa mga weekends naman natin. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, pwede pa rin naman kasi meron naman siyang trading channel. So, hindi naman natin inaalis yung, yung opportunity na pwede pa rin umakyat itong si SEC naman natin. So, tingnan natin yung sino nagpagalaw. Tingnan natin yung kanyang buyer sa seller. So, laki. 10.02% yung gain nitong si SEC. Congrats. Meron po siyang 65.5 million net foreign buying. Ayan. So, BCSEC, call yung main buyer. And then call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun po yung nakita natin. Next na kamag-anak niya, si DMC, yung kanyang parent company. So, meron po siyang ilang bag gain nito. Grabe yung Ito pa rin yung nakasave. Hindi natin na-save yung kahapon ha. So, anyway, maganda yung galaw niya. So, hindi na yan ha. Hindi sakop na technicals kasi yung galaw po niya is based sa dividendo. Ayan. So, anyway, lagyan pa rin natin na resistance. 9.7 po. Ayan. So, medyo maganda. Parang meron pang pupuntahan na. So, saan na ba yung saan natin ilalagay yung trading channel natin? Kasi, ang taas na ng galaw niya eh. Ayan. Lampas na rin siya. Ayan. So, lampas na rin po siya. So, siguro, yan na lang pwede natin gawing support kasi dyan lumampas yung yung price action natin. So, support 8.5, resistance bullish tayo 9.7 pero observe lang kasi nasa 83 na rin po yung RSI nitong si DMC naman natin. So, anyway, pwede pa rin naman. Depende pa rin naman yan sa sa pinaka natin, galawan po ng ating stocks. So, market po ang mag-decide, hindi po tayo. Ayan, so meron po siyang gain na 9.14%. Ang laki 111.5 million yung ating net foreign buying. So, si JP Morgan at Mandarin, ayan, so yung mga bigati na nagpapagalaw na ito. JP Morgan, Credit Suisse po yung kanyang pinaka-main seller naman. So, ganyan lang muna. So, anyway, optimistic pa rin tayo. Kaya pa siguro yan kasi RSI, RSI 84 pa lang naman. So, ACE overbought na rin. Nagtuloy pa rin naman yung galaw niya, di ba? Lampas na yata doon sa drawing natin maigi. Lampas na rin siya pala, Ano ba yung nilagay natin kahapon? Lagi ko nakakalimutan yung mga i-save yung ating mga indicators. So, anyway, pwede rin naman, dito yata ako nag-drawing, di ba? Swing high, swing low. Sakto, tingnan mo. Palakihin ko para makita mo. Ayan, so pwede na. Pwede na ngayon. Ayan, bago yung yung chart natin. Ayan. So ngayon, pwede na yung Fibonacci natin kasi ang sinasabi ng price action, malapit na siya dito sa 13.43 naman. Ayan. So yan na po yung next na target natin sa kanya sakaling matuloy siya at hindi magkaroon ng profit taking kasi nasa overbought na rin ng matagal itong si ACE naman natin. So yung MACD, strong pa rin naman siya. Yung blue line natin is mataas pa rin naman dito sa ating red lines naman. Okay po. So, congrats. So, ayoko pang bitawan si ACN kasi nasa load din natin to. So, dire-diretso lang tayo kasi uptrend naman yung yung price action po nitong si ACN naman natin. So, ngayon, sino ba nagpagalaw nito? Si Regis, Credit Suisse, saka JP Morgan. So, mga bigatin pa rin. Call, CLSA, Salisbury yung main seller. Meron tayong 0.62% na gain, 99 million. So, laki pa rin. Anyway, tingin ko is okay pa. Siguro mga ilang days pa bago magkaroon ng pullback itong si ACN naman natin. Okay, next, si Wilcon. Nakaka-tempt na itong si Wilcon natin. Tingnan natin yung Naabangan ko din itong si ayan. Inaabangan ko din si Wilcon for bounce trade. Kagaya ng ginawa natin kay Converge. So, meron po tayong loss, negative 5.76%. Laki pa rin So, parang hindi pa pwede. Negative 256 million. Net foreign selling. Papa Regis yung main buyer. And then Papa CLSA yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, although nag-bounce naman siya dito sa MA20, possible din naman. Pero, ang laki kasi ng net foreign selling. So, tingnan natin bukas. Baka meron pa siyang shakeout. Wala pa kasing solid pa yung mga candles natin pero laki na niyan, di ba? So baka prone na rin sa bounce 28. So pero hindi ako magtataka kung mag-bounce itong si Wilcon bukas kasi laki na 28%. Blue chip naman na itong si Wilcon natin. So tingnan po natin, hopefully capitulation ng selling 'yon. Pero hindi pa natin alam kasi wala pang confirmation candle. So abang tayo ng mga reversal candles kagaya nito. Meron siyang bullish
engulfing candle na parang doji yung itsura. So, after ng red is nagkaroon siya ng green. Dito wala pa naman. So, abang-abang na lang tayo dito kay Wilcon naman natin. Pero sa ngayon, risky pa siya. So, manage mo lang yung risk dito kay Wilcon naman natin. Ayan. So, next si dito. Mga kadito natics. Yan. So, okay naman na yung galaw niya, di ba? So, nakasurvive siya. Actually, tinitignan ko pa rin yung ano niya, yung net foreign buying. Okay din naman eh. Meron pa rin siya eh. May karga pa rin naman siya kahit konti. Nag-gain siya 1.20%. Ayan o, 7 million yung ano. Net foreign buying. Call FMS yung main buyer. Call BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, yun nga lang guys. Ang kulang po talaga ni dito, volume. Ayan. Yun po yung wala sa kanya. Pero, mukhang ready na rin siya eh. May setup na yung MACD sa RSI eh. Hopefully meron siya pero ang upside lang na nakita ko sa kanya is ito, mga 6% in the short term naman. Okay po. So yun po yung ating analysis kay dito, Converge. Mapula. Ayan. So mapula ay sakto sa ano, sakto sa support si Converge. So naantay ko din to eh para masakyan ulit natin. So anyway, hindi pa siya ano guys parang hindi pa strong itong si Converge. Naghahanap pa rin po siya ng support kasi red candle na naman. Hopefully bukas may makita na tayo na ano, green candle sa kanya. Kasi medyo tapos na rin yata yung sell off niya eh. Maliit na yung volume eh. So pero ngayon nag-profit taking syempre yung mga ano nakabili kahapon sa kanya. So ganyan lang muna guys sakto naman sa drawing natin yung 34.95 or siguro mga 35 na support level po dito kay Converge naman natin. So tingnan natin yung kanyang ano, sino ba nagpagalaw ng price action nito. Meron siyang loss, negative 2.92%. Ayun, meron siyang 39 million. Meron na. May karga na si Converge natin. Ayan. So, SB Equities, Credit Suisse, CLSMA, FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ganyan lang muna guys. Bearish pa rin kasi wala tayong green candle na makita naman sa kanya. And then lastly, itong si Monde, ano ba nangyari sa kanya? Wala akong makita guys na mga news. Yung nagpapagalaw na market natin ngayon, maliban kay SCC at saka si DMC, yung overall sentiment na. So, walang particular na nakita ako dun sa mga individual na stocks natin. So, meron siya loss, binuhusan pa sa closing, negative 6.74%. So, laki 385 million net foreign selling. Timson Wealth yung sumalo. So, mga traders yata to. And then, Salisbury Regis saka si Timson yung ating pinaka-main seller. So, breakdown pala itong si Monde Ano kayong susunod dito? So, wala na siya sa wala na siya sa trend. Clear sign ng breakdown. Medyo mahina yung RSI. Nagkaroon pala siya ng hindi ko rin napansin to. Meron siyang divergence. Nagkaroon siya ng divergence na, and then pabagsak na po yung ating MACD. Strong na. So, hopefully may rebound siya. Kung hindi, maghahanap ng support. So, magiging sideways. Siguro yung pinaka-optimistic ngayon dito kay Monde, sideways. Ayan. So, tingnan natin bukas. Pag nag-bounce siya, pansinin natin to Pag nag-bounce siya, tapos nauntog dito sa linya na to, mahina ito si Monde. Pero pag nag-bounce siya, hindi bumalik dyan sa loob, tuloy yung uptrend. Okay, so yan po yung tandaan natin kay Monde. Ayan, nabasa na pala natin to. So anyway, yun lang muna. Bearish din yung sentiment dito kay Monde in the short term. Okay po. So, yun lang yung ating mga review. Wala na pala. So, tingin ko, gaya ng sabi ko kanina sa intro natin, bullish pa rin po yung market natin. So, konting tsaga-tsaga na lang doon sa mga hawak natin kung hindi pa rin gumagalaw siguro. Kung meron na mga fundamentals yung hawak mo. So, ganun din naman yung nangyari kina, di ba? Kina Meg, kina Ali, so yung pa ba, yung halos, yung mga banks, di ba? Bigla ding nag-breakout. So, nag-aantay din lang ako. Hindi muna ako masyadong palipat-lipat ng stocks. Kasi tingin ko naman is bullish po yung market anytime. Basta meron fundamental yung hawak natin. Gagalaw at gagalaw din naman sila. Susunod din yan sa galaw po ng ating markets naman. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Dito po sa ating Facebook account na Palawi Trader. So, follow mo ko guys. Ganun din po sa ating Palawi Trader na Facebook page, website, Bodega Peak, Twitter account. And then, yung Patreon is hanggang Thursday na lang po. I-close ko na po siya. So, i-check mo na lang guys kasi yung next natin is November na ulit. So, baka po makatulong ako sa yung trading journey. Correct natin yung mga bad habits natin. Pwede po yan. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.